Hi guys! Konnichiwa! Welcome to my YouTube channel. Gagawa po tayo ngayon ng recipe na puro itlog lang po ang ating kailangan. Itong unang recipe po natin dito sa ating egg, dashimaki tamago po ang gagawin natin ngayon sa ating unang-unang recipe sa ating itlog. Kailangan din po natin ng ginadgad na labanos at ito po yung shiradashi na sinasabi nila. Ito po ay Japanese soup stock nila na iba-ibang klase po ang laman niyan. Meron na siyang dry kelp, meron na rin po siyang bonito. So, simulan na po natin ang luto natin dito sa ating itlog. So, ayan, umpisa na po natin ang ating dashimaki tamago. May 3 egg po tayo dito. Gagamit po tayo ng 2 teaspoon ng shiradashi. Tapos, kung wala po kayong soda water, pwede din po ng tubig. 3 tablespoon po ng tubig. Pero ito yung ginagamit ko, soda water po ito. Ngayon po ito, twist lang po natin siya. Ganyan. Yan lang po ang kailangan natin sa ating dashimaki tamago. Ngayon, kung wala po kayong shiradashi, wala po kayo nito, pwede nyo pong palitan ng bonito dashi. So, kuha lang po kayo ng bonito dashi na 1 teaspoon at lalagyan nyo siya ng cooking sake na 1 tablespoon po. Kung wala po kayong ganito. O, ayan po. Ngayon lang po yan na i-beat na po natin yung egg. Painit na po tayo ng ating mantika. So, ayan po. Ito po yung ginagamit namin sa mga rolled egg pag nagluluto po kami dito sa Japan. Mga 100 kalko lang po yan. Ngayon po, maglalagay po tayo ng 1 tablespoon na mantika po. Turn on the heat. Ngayon po, yan. Kukuha po tayo ng kitchen towel kasi po masyado pong mamantika po yan. So, ang gusto lang po natin dyan mamantikaan po yung ating mga gilid-gilid ng ating frying pan. Pero tatanggalin po natin yung sobra po dami yan. Ganyan lang po. Hindi siya masyadong mamantika. So, ngayon, ito po, mainit na po yan. So, i-high medium heat po natin siya. Kukuha lang po kayo ng isang ganito, isang takal. Ngayon, pag may mga bubbles po yan, ganyan nyo lang po yan ng inyong chopstick o kahit ano po na meron kayo dyan. Yan, ganyan lang po. Yan, pag nakikita nyo pong natatanggal na po siya sa kawalit, hindi na po siya nakadikit, pwede nyo na po siyang i-roll. Una, ganyan lang po yan. Dali lang po itong gawin. Yan. Tapos yung kaninang kitchen towel nyo, mamantika po kasi yan.
Ganyan lang yun po yan dyan. Punasan nyo uli yung mga gilid-gilid ng inyong pan. At maglagay uli po kayo ng isang scoop dito. Tapos, ito po, iangat nyo lang ng konti. Yan. Para mapunta dun yung ating egg sa ilalim niya. Yan. Ngayon po, pagka nag-aalala po kayo masusunog, tanggalin nyo po lang sandali sa apoy. Roll nyo lang po yan ng ganyan. Ayan. Na-roll nyo po yan uli ng ganyan. Punasan nyo ng uli ng mantika. Usog nyo lang sa harap yan. So, maganda kung gagamitin yung pan, yung teflon po. So, ayan. Lagay nyo po yung inyong egg uli. Ganun din po uli. Yan lang po. Yan lang po yan. Yan, kung nahihirapan po kayong i-roll siya, walang po kayo ng chance, yung ginagamit po natin pag nagpiprito po tayo. Pwede din po yun. Saan po kayo nadadali ang gawin, yun po ang sundin ninyo. Ito na po yung ating last na salang. Ito pong ating kalan ay automatic po yan. Pag sobrang init, naglo-low heat po siya talaga. High medium heat po tayo, ha? So, ito, kung hindi nyo pa, kahit na hindi maganda yung pagkaka-roll po ninyo, may gagawin po tayo mamaya para maging maganda yung pagkaka-roll niya. Yan. Yan, pag ganyan na po yan, turn off the heat. So, ayan po. Kahit hindi maganda yung pagkaka-roll nyo ng ating roll egg na dashimaki, lagay lang po kayo sa inyong chopping board ng sarandap. Ganyan nyo lang po yan. At roll nyo lang po siya ng ganyan. Tapos, yan, iintayin lang po natin siya na lumamig po ang konti. Ngayon, kung meron po kayong pang-roll ng sushi, ito, ginagamit sa mga sushi.
Pwede nyo po siyang ilagay dyan at i-roll nyo po ng ganyan. Yan. Set aside nyo lang po. Yan na po yan. Gad-gad na po tayo ng ating labanos. Depende po sa inyo kung gaano karami ang gusto ninyo. Yan. Ito po sa Japan kasi, pag kumakain sila ng dashimaki tamago, pinapatong po nila itong ginadgad na labanos dun sa egg at sabay nila po nilang kinakain yun. Ito, yung katas niya, tatanggalin natin, pipigain at ilalagay po natin sa ating dashimaki tamago. So, ayan na po. Ito, sinala ko lang po siya at piniga ng konti. Hindi naman po pigang-piga. Ganyan lang. Lagyan nyo lang po yan dyan sa gilid. So, ayan na po yung ating dashimaki tamago. Medyo parang lumiit siya. Mainit-init pa rin pa po, pero okay na po ito. Nais lang po natin yung itsura niya kasi. Ang ganyan lang po yan. Ngayon, pagka yan, ganyan na po yung itsura niya. Kung natatandaan nyo kanina, hindi siya masyadong ayos. So, ito ngayon, hatiin na po natin siya. Yung kasya lang po sa ating bibig. Hatiin nyo sa gitna. Yan. Ganyan lang po. Medyo mainit-init pa. Mas maganda po, mas lumamig pa siya ng konti. At ilagay na po natin siya sa ating plate. So, ayan, nilagay lang po natin siya sa ating plate. Gawa na po yung ating dashimaki tamago. Ngayon, yung iba, nilalagyan po nila to ng konting kikuman soy sauce. Tapos, kuha sila ng konti, patong lang dito, kakainin na po nila. Patong nilang po yan dyan. O kaya dito sa may ganito, tsaka nyo po kakainin. Masarap po siya na may ginadgad na labanos. Optional lang po yan. Kung ayaw nyo po, okay lang naman po. So, gawa na po yung ating unang recipe sa ating egg dashimaki tamago. Ito po yung ating pangalawang recipe. Kailangan natin ng onion, kamatis, bawang, 3 M-size ng egg, asin at paminta lang po ang ating kailangan dito. So, ito pong onion natin. Tanggalin lang po natin yan. Meron din po tayong luto nito sa Pilipinas, diba? Ginisang sibuyas, kamatis, at may binating itlog po. Yan. So, tanggalin lang po natin to. Napakasimple pero masarap po at masustansya. So, ito pong ating kamatis. Hiwain nyo lang po yan na bali 4. Yung kalahati niya bali 4 na hiwa. Yan po. Ganyan lang po. Itong inyong bawang, yan lang po yan. Tapos, kuhain nyo lang po na maliliit.
Ayan. Ayan lang po. Painit na po tayo ng ating kawali. Ayan po, maglagay lang po tayo ng 1 tablespoon ng cooking oil. Turn on the heat. Papainit po tayo ng ating kawali. Lagyan lang natin ng yung 3 egg po natin, lagyan natin ng pinch of salt. Tsaka pinch ng paminta. At wish nyo lang po yan. O, ayan na po. Mainit na po yung ating kawali. So, unahin po natin yung ating onion. Ngayon, pag nag-translucent na po yung ating sibuyas, lagay na po natin yung ating bawang. Ang bango ng bawang. Kaya sunod po natin ating kamatis. So, itong ginamit sa ating kawali is 20 cm lang po. Napakaliit po niya. Ayan. Ngayon po, dito maglalagay po tayo ng 2 pinch ng salt at paminta. Ngayon, bahala na po kayo dun sa alat kung ano pong gusto nyo. Dahil iba-iba po tayo ng panlasa. So, dagdagan po natin ng paminta. So, ngayon dito po, ilalagay na po natin yung ating egg. So, bago po tayo maglagay, lagay lang po tayo ng half tablespoon ng ating cooking oil. So, nagamit natin dyan is 1.5 tablespoon po. O yan, lalagay na po natin yung ating egg. Takpan lang po natin. Kaya haluin lang po natin siya.
Ganyan lang po yan. Po, dagdagan natin ng konting asin. Medyo matabang po kasi. Maganda na po yung matabang kaysa sa maalat. So, ayan, dagdagan po natin. Luto na po yung ating tomatama. Ang tawag ko po kasi dito. Kasi yung tomato, at yung egg nila is tamago po. Tawag nila sa kanilang egg. Ayan, luto na po yung ating tumatama. Turn off the heat. O, ayan, lagay na po natin siya sa ating plate. Ito, pwede nyo pong ilagay sa inyong tinapay, ibabaw, tapos lagyan nyo siya ng cheese. Tapos i-toast nyo po. Masarap din po siya. Yan, gawa na po yung ating tamago to tomato no itame. Ito na po yung ating susunod na recipe. Ito yung ating tenshinghang. Kailangan natin dito ng 200 grams na rice. Tapos, ito po 40 grams lang gagamitin natin dito. Hindi po natin ito gagamitin lahat. Yung ating onion leek. Tapos, may crab stick po tayo dito, 10 pieces, 80 grams. 3 egg na M size. Tapos, meron po tayo dito mga cooking sake, oyster sauce, soy sauce, sesame oil, cornstarch, at ito po, half teaspoon lang ng ating chicken stock, at asin at paminta. Ito po yung green peas na frozen lang po itong gagamitin natin para medyo may kulay yung ating tenshinghang. So simulan na po natin yung ating crab stick. So ito pong crab stick natin, tanggalin lang natin yung plastic. So, gamitin po natin ito sa ating egg. Sasama po natin siya sa egg natin. So, ito pong ating crab stick. Kuha lang po kayo ng tinidor. Ganyanin nyo lang po yan. Yan. Mas madali po siyang maghiwalay kung gagamit po kayo ng fork. So, ito po yung isasama natin sa ating beaten egg. Yan, ganyan na po siya. So, ito din po tatlo nating crab stick. Ganon din po. Yan. Set aside nyo lang po. Ating onion leeks, 40 grams lang po. Ganyan lang po yan. Ganyan lang po.
So, ito po igigisa po natin kasama ng ating crab stick. Yan, ganyan lang po siya. So, ito pong ating tatlong itlog. Lalagyan po natin siya ng 2 teaspoon ng ating mayo. Tapos, lalagyan din po natin siya ng pinch of salt at pinch din po ng ating black pepper. O wish nyo lang po yan. Ganyan lang po ilalagay natin sa ating egg, sa ating tension ham. At lalagyan din po natin siya ng Ajinomoto. Dito sa Japan, hindi po pinagbabawal ang Ajinomoto. Basta hindi po sobra ng paglalagay. 3 taktak lang po. Yan. So, okay na po yung ating egg. Lagay lang po tayo ng 1 tablespoon na cooking oil. Turn on the heat. O yan, mainit na po yung ating mantika. Lagay na po natin yung ating onion leek. Isa nyo lang po yan hanggang mag-translucent po siya. Ito kasi medyo may anghang din, kaya kailangan gisa lang po natin siya. So, yun lang po yan. Tapos, lagay na rin po natin yung ating imitation crab stick na 7. Yan. O, ayan. Nagisa na po natin yan dyan. Turn off the heat. At ilalagay po natin siya sa ating egg. Ayan. Lagay lang po natin siya dito sa ating egg. At ihalo lang po natin yan. Yun, dito po, maghanda na po kayo ng kanin. 200 grams po ang kailangan natin. Lagay lang po kayo sa inyong plate. Kasi ipapatong po natin to sa ibabaw ng rice. Ayan, same pan pa rin po tayo. Lagay lang po kayo ng mantika. Turn on the heat. Painitin nyo lang po yung inyong kawali. Kasi sandali lang po ito. Yan, mainit na po yung ating kawali. Lalagay po natin dito yung ating egg. So, habang nakasalang yan, ganyan nyo lang po.
So, wala pang 1 minute siguro. Okay na yan. Ganyan lang po. Hindi po masyadong luto yung ibabaw niya. Half cook lang po. Yan. Ganyan lang po siya. Ngayon, ito po ilalagay natin sa ating rice. Turn off the heat. So, ayan, ilalagay po natin siya sa ibabaw ng ating rice po. Ganyan lang po yan. Yan. Yan lang po yan. So, ngayon po, gagawa po tayo ng ating sauce na ilalagay natin dito sa ibabaw ng ating egg. So, yan. Same pan pa rin po. Naka-off po yung ating kalan, ha? Punasan nyo lang po yan. So, may 110cc tayo na tubig. Lalagyan po natin siya ng chicken stock, soy sauce, oyster sauce, cooking sake, yung ating cornstarch, yung pirasong frozen na green peas. Haluin nyo lang po yan. At ilalagay na din po natin yung ating 3 stick ng crab. Ito, madali lang pong gawin itong sauce niya. Walang 1 minuto, kayang-kaya nyo pong gawin yan. Yan, haluin nyo lang po. Turn on the heat. High heat po tayo, ha. So, ayan, habang nakasalang, haluin nyo na po yan. Haluin nyo lang ng ganyan hanggang sa lumapot po siya. Nakita nyo nang lumapot po yan, okay na po. Sa high heat po tayo, ha. Yan, medyo malapot na po yung ating sauce. Pag nakita nyo pang ganyan na yung kalapot, malapot na siyang ganyan. Yan, ganyan. Dito natin po ilalagay yung ating sesame oil. Last po ang ating sesame oil para hindi po mawala yung kanyang bango. Yan. Turn off the heat at ilalagay na po natin siya sa ibabaw ng ating egg. So, gawa na po ang ating sauce ng Daejeonhang. Ganyan lang po siya, ha. Makikita niyo po ba yan? Ganyan po siya, kalapot. So, ilalagay lang po natin siya dito sa ibabaw ng ating rice. So, ayan, gawa na po ang ating Daejeonhang. Ganda po ng kulay niya. May green, may red, at yellow. Yan, gawa na po ang ating 3 recipe ngayon sa egg. Nakatatlo po tayo dun sa... Bali, siyam po yung nagamit nating egg. Tigta 3 po sila. Ito po yung ating Daejeonhang. At ito naman po yung ating egg at saka tomato na ginisa. At ito po yung ating dashimaki tamago. Sana po nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon sa ating egg. At kung nagustuhan nyo po, paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin po ang ating channel para marami po tayong matulungan at mabigyan ng iba't ibang klaseng idea sa pagluluto sa bahay. At nanghihingi po ako ng pasensya, 2 linggo na hindi ako nakapag-upload. Sobrang busy po. At
At taas puso po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik sa aking channel. Yung mga masusugid kong viewers, mga cross-watchers ko. Nagpapasalamat din po ako sa inyo. At stay safe, stay healthy. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po at arigatou gozaimasu.